So, I hope na yung si Miss Chris able to survive sa kanyang first treatment. At saka, yeah, after noon na maano niya, ma-survive niya yan, it's really a big help sa kanya. Para may idea kayo, yung doktor na palagi namin ka-meeting na yun po yung doktor na nakadiscover, kasama na na-discover yung sakit niya. Nang last namin na check up sa doktor niya ay so, hi guys, we are home. Tapos, yan, bumili kami nito kasi yung flowers ko from Valentine's, wala na. So, ito medyo tumatagal to. Sa lunch, akala ko kasi maging busy ako. So, hindi naman pala. So, bumili ako ng spaghetti bolognese for our lunch. This is for me. My husband will eat the pizza. And then, this is a favorite fish fillet, the Iglo. This is a favorite brand. Then, we have also Iglo, pero ano siya, chicken na mayroong salaman siya na may herbs. This is for Beatrice. This is for Beatrice later. So, this is a small pizza because she likes to eat small pizza. Medyo matagal-tagal na rin hindi kami nakakain ng pizza. So, we decided to buy for them. Pero sa akin, I don't feel like eating pizza. So, spaghetti bolognese. Try natin. Lagi naman ako nagpapasta, pero try natin yung kanila. Nalalaglag na. Cherry blossoms. Nalalagnag na. So, we will remove this and replace. Maybe we can just let this, I don't know, ang dahon. Laglag na kasi. My baby is doing making the faces of the planet. Oh, you make the yeah, I forgot. I already made Saturn. Show me Saturn. Oh, very good. After I make all of these faces, I can play with them. Okay. Because they are play cards. Very good. Play cards. Yeah. Okay. Yeah, okay. Mama will vlog. Okay. See you. Bye. Ayan. Nilalamig yung liig ko. So, ayan, nakalagay ako dito. So, as you noticed, wala ka dito yung asawa ko kasi yung asawa ko nasa hospital ngayon. Dahil, as I mentioned doon sa previous vlog ko na may schedule siya ngayon, 19, sa kanyang doktor. Dito naman, okay naman yung mga doktor. Kaso minsan, matagal din kumuha ng schedule. So, yung nangyari sa kanya, yung schedule niya for yung sa tuhod niya. Kasi, yung tuhod niya kasi, it already underwent operation for yung tuhod mismo. Hindi na yon original na tuhod. Kumbaga, ano na yun, artificial. So, nabulid-bulid. Kasi, yung ano niya before, yung hobby niya, nasa siya kasi, nasa hill climb, racing, car racing. Tapos, nang na-aksidente siya, 3 beses na gumulong yung sasakyan niya. So, yun yung dahilan bakit yung tuhod niya na ganyan na, artificial na. So, ganyan. So, daming sakit, no? Diyos ko, God. So, anyway, yeah, yun yung schedule niya for how many years? Mga 1 year din yata bago nakuha yung, schedule. Kasi dito okay naman, pero minsan sa mga special cases na mga ganyan, kailangan mo talaga magantay din. So, hindi lang baka sabihin yung positive, palaging ganito, ganyan. Kasi may nakita ko sa forum na nireklamo bakit daw hindi sinasabi yung totoo. So anyway, nasa side, matagal-tagal din yung pag-antay niya
para sa check-up ng tuhod niya. So, yan ang dahilan bakit nasa hospital siya ngayon. And with regard doon sa topic sa kay Chris Aquino, bakit ako nakaka-relate sa kay Chris Aquino na yung bago niyang gamot na i-apply sa kanya, yung bio medicine. Actually, yung gamot na ginagamit ng asawa ko ay na-approve lang yon based dito kay Google. Ay na-approve lang nung March 2021. So, yan. So, yung asawa ko kasi nag-undergo medications 2020 na. So, 2020. So, yung medication niya before, yung sa hospital, he underwent 3 to 4 hours yung transfusion ng medicine sa katawan niya. Yun before. So, every month, nasa hospital po siya. Kaya sanay na yung si Beatrice. No, baby, no? Saya na yan si Beatrice na palagi wala yung papa niya. At pag sinabi niya sa hospital na alam na yan ng anak namin. So, before, for that almost 2.5 years na medication, for mga 4 to 5 beses yan na present yan sa hospital yung asawa ko. And then, yung major na medication niya, yung transfusion ng ano ba yun, sa katawan niya para malesen yung pag-atake sa kanya. So, ayan, ganun yung ginagawa. But after those years, kailangan ng palitan yung gamot. Tapos, kailangan na siyang palitan kasi hindi na yon beyond that paggamit ng gamot na yan, baka mahulog na sa mas malala. Why it is so expensive? Because why it is so expensive? Bakit natanong kayo? Yung gamot pala ng asawa ko, hindi yon araw-araw tinitake. Once a month lang yon. And siya lang yun. Parang yung pareho sa how do you call that? Mga diabetic. Pero yung diabetic araw-araw, di ba? Sa kanya, one time lang yan. Once a month. Pero yung price na sinabi ko sa previous vlog ko, yun yung price ng isang piraso na yun. At may nagtanong nga dito sa Google, bakit daw ang mahal ng gamot na yan? Because it is only available in a brand name and biologic drugs. So, yun. And it doesn't come in a biosimilar version. So, nag-iisa lang talaga yan and is made for that na lang. So, bakit ako nakaka-relate kay Chris Aquino? Yung bakit niya na hinabilin si Bimbi at yung mga anak niya sa kay Boy Abonda. Alam niyo kasi bakit? So, yung first treatment ng asawa ko ay it was March 2023. So, yung first month niya, March 13, 2023. So, yung first month po niya ay yun yung pinaka-delikado. What I mean is, kasi, di ba, after yung 2 years plus niya na yung transfusion ng medicine sa katawan niya, ay iba yung dito sa ginagamit ngayon. So, bakit po na ganun siya delikado? Kasi, why it is very, bakit siya delikado? Kasi po, baka yung katawan mo po, yung as sinabi ni Chris, baka it might happen na mag-stop yung beat ng heart niya. So, ano yan naman sa asawa ko, ay hindi naman ganun kasi hindi naman sa heart yung target. But, we are also, yung, of course, anxious na baka hindi din matanggap ng katawan niya. Yung first, grabe talaga yung first. So, second, after 7 days, another injection. So, nung pag-inject sa kanya, at least na lessen na yung shaking ng buong katawan niya. Yun yung sabi ni Chris. So, kasi biologic medicine nga yun a biologic drug, which is the medication made from living cell. So, yun. Kasi, sinearch ko siya, yung doktor baka noon ngayon, kasi sinesearch ko palagi yun. Sinesearch ko siya kung ano ba dapat ang maging effect sa kanya. So, sinearch ko siya. Tapos, yun yung palang medicine na yun, pinoprotektahan yung cells na yung bacteria or virus
na parang siya yung shield sa cells niya. So yun ang ang purpose ng medicine na yun. So, yan. First, then the third, medyo okay na after first injection, then 7 days after, then 7 days after again. So, for 1 month, 3 times siya yung nagkaroon ng injection na yan. So, for the fourth naman, sa bahay na, kaya may ganito kasi minamarkahan ko kung saan niya pwede i-inject. Pwede niya inject sa tiyan, sa may legs, sa may arms, pero mas prefer niya sa tiyan na lang i-inject. Tapos yun, I always mark it here. At ako na yung naglalagay. Kasi every 28 days, exactly dapat. Plus minus 2 days na naman. Pero dapat for me, i-exact niya na i-inject. Ayun. Yun yung nangyari. Bakit? It's really, baka tanggapin nga ng katawan mo yung medicine. So, so far, okay naman yung ng medicine sa kanya. So, yun, but hindi siya pwede i-stop. Kasi sinearch ko din kung kailan possibility pa ba na i-stop. So, only the doctor knows kung kailan. At tapos, pag kinuha yun ng asawa ko kasi dito, bigay ng doktor. May pinapalala yung doktor sa kanya na may code ng kung kailan niya kukunin. For the past 2020, 21, 22, every month yung check-up niya sa doctor. So, this 2023, every 3 months. Tapos, ngayong 2024, every 6 months na lang yung check-up niya. At saka, yung yung pag-check-up ng blood, meron siyang MRI. Minsan, di ba, tayo MRI, how many hours? From head to toe yung last time niya na MRI kasi chinek lahat ng part ng katawan niya. Baka nag-focus lang sila doon sa isa. Tapos, yun pala, baka may iba pang mga magkukos ng sa kanya, ng sakit. So, hindi lang po isa yung sakit ng asawa ko. Hindi pa kasama yung tuhod. 3 po yung major na sakit niya na hindi ko masabi. Tapos, yun. So, basta, na lang kayo. At least, gusto ko lang kayo na i-motivate na sa buhay na makikita nyo kami na kahit may sakit yung asawa ko, we're still moving on. Kasi wala naman tayong magagawa sa buhay natin, di ba? So, yun. So, yun yung ko sa inyo, na motivation ko sa inyo na how you see us. So, you have to continue your life kasi wala ka namang magagawa. At saka, meron nga dyang iba ang healthy. Tapos, mabalitaan mo na lang. Wala na. So, yan. That's part of our life naman. So, yun. So, I hope na yung si Miss Chris that she were able to survive sa kanyang first treatment. At saka, yeah. After noon na ma-survive niya yan, it's really a big help sa kanya. Oo. Kasi inflammation. Yun naman kinakakatakutan din kasi once hindi ma-accept, yun yung possibility. At pag na-accept naman, hindi maganda kasi you can go on with your life. At saka you might find some, kasi sa akin, you might find some solution or how you can maintain your lifestyle. Kasi dito sa asawa ko, sa lifestyle talaga. One is the diet. Yeah. I know I'm baking cake, pero hindi po yan araw-araw. But, conscious ako sa kinakain namin. Kaya minsan, nakikita nyo in my vlogs, ako palagi naluluto. As much as possible, I cook healthy food. At saka, as much as possible, hindi ako gumagamit masyado ng mga, what do you call that? Yung mga cubes. Minsan, siguro sa isang buwan, isang beses, o minsan wala. Yun, hindi ako gumagamit ng mga ganyan. Kasi, as much as possible, healthy talaga yung niluluto ka, tsaka homemade. Kasi pag ikaw nagluluto, alam mo yung ginagawa mo, alam mo yung sinasagol ba, anong nilalagay. So, ayan, kaya conscious din ako sa mga kinakain. Kung gaano siya kalinis, I'm sorry for those na mga hindi naman maselan, pero kasi may dahilan naman po bakit ako naging maselan din. Aside from how we were raised up,
At saka ito din, naging extra careful din dahil sa asawa ko. So what I did, lahat po ng mga kinakain namin ay based po kung paano matutulungan yung asawa ko. Yung paano ko piniprepare yung mga food namin po. Yung sa food naman, I'm conscious sa mga piniprepare ko para sa asawa ko. Yung talagang makaka-help sa kanya, yung anti-inflammation. Kasi may possibility na may mamamaga, mga ganun. Yun ang delikado. So far, based naman sa ng doktor, since 2020, yung palagi siyang may MRIA, wala namang, there's no activities na nagbago sa wala bang extra na may tumubo pa or merong wala. Unlike kay Miss Chris na medyo dumami yung nag-multiply yung sakit niya, daming naging complicated. Sa asawa ko naman, so far wala. At saka nang last namin na check up sa doktor niya, ay parang siya sa baga ba, na kumbaga meron kang scar pero it's not, wala na. Parang ganon din nangyayari sa asawa ko. Nagka-scar siya, hindi mo na matatanggal yung scar, pero yung kung ano man yung natanggal doon, hindi na yon maibabalik. I don't know, God knows kung mababalik pa yon. Pero at least, I can't say na minimal kasi major nga dahil nga siya nga yung, kaya nga siya nag-retire. Yung sabi nga ng doktor sa kanya, yun, pag gusto, parang he is another person. The same person with, wala nang tawag doon, nakalimutan ko sinabi na right word ng doktor. Parang bagong Pedro na siya, kumbaga. Yes, he is like a new Pedro, new life. Yung parang ganon siya. Oo. So, it was a positive feedback. Thankful to God. Na kahit pa paano naman, binigyan naman siya ng chance na mabuhay and extend his life, to enjoy his life naman kahit pa paano. Hindi naman to the extent na makakagalaw ka talaga or kasi limited na nga yung galaw ng asawa ko. He cannot really walk that far. He cannot, basta ang dami niyang limitations na kaya siya retired na. Kaya accepted yung retirement niya dito sa Portugal at saka sa Germany. So ayan, I hope na may makukuha naman kayo sa atin na kahit be strong. Yun lang siguro makukuha niyo sa akin sa channel na to, kung gaano po tayo ka-strong when it comes to sa mga ganyan. Tayo pa, Pilipino tayo eh. We don't give up just like that. So ayan, I hope Miss Chris, ma-survive niya din yan. Basta, lang, panalig lang. Prayer is the best. Kasi syempre naman, di ba, wala tayong magagawa pag yung Panginoon na po yung mag-decide. Pero we are still here to give other people motivation. And sana ma-motivate naman kayo. Just for God. So, yan. At salamat din. Alam ko naman nanonood kayo because naging curious kayo. Pero even though naging maritis yung iba dyan, I hope take care of yourself. Huwag masyadong isipin. Hindi naman natin may iwasan yan. Lalo na yung mga pera-perang pag-usapan, di ba? Pero isipin nyo na lang na may magagawa pa ba kayo? Kung wala naman kayong magagawa, just accept the reality. Yun nga sasabi ko lagi sa vlog. Accept what you have right now. Don't stop dreaming while you are dreaming. Live your life to the fullest na din. Kasi hindi mo alam yung bukas eh. Diba? So, ganyan lang. Kasabihin, live your life to the fullest. Ganyan yung buhay mo. Okay naman ako kahit pa paano naman. Ang ko lang, concern ko, syempre, sa sunod naman natin na topic yun, kung natuwa ba yung nanay at tatay ko sa sitwasyon ko dito. Peace to my parents. At saka sa my sisters, kung proud ba sila sa akin dito. Nangyari sa buhay ko dito, ewan ko lang. So, this one is for my sister in US. Thank you so much. It helps a lot. Yung neck ko, napoprotektahan sa hangin. Ayan. Until next video, guys. Kung ano naman maisip ko na may share sa inyo. Yung asawa ko minsan nagagalit kasi nagtatagalog ako, hindi niya maintindihan. So, ini-explain ko naman sa kanya. Yun. Yung mga sinasabi ko.
Kasi syempre, ayaw ko din na parang ano ka na pinag-uusapan siya na hindi niya alam yung anong pinag-uusapan natin. So yeah, it's already almost 7. Hindi pa siya dumadating. Naka-taxi naman yun. So every month, kung ilang beses yun nagpupunta sa hospital, naka-taxi yun kasi hindi siya nagda-drive ng that far pa for now. At saka, if he will drive, sabi ng doktor sa kanya, every 1 hour, dapat mag-rest siya. Or every 30 minutes. Parang ganun. So, kaya siya makapag-drive pa rin to the city kasi 15 minutes na naman going to the city from here sa bahay namin. At saka, yun. Pero gastos ng parents po niya yun, yung taxi. Na kahit 4-5 beses isang buwan, nagta-taxi yun going to the hospital. Siyempre, kukuhanan ka ng dugo, mag-drive ka ba? Kaya sabi ko sa inyo, minsan pag nakuhanan siya ng dugo, yung pinapadala sa hospital kung saan na-discover yung sakit, mga 6 na ganyan yung kinukuha sa kanya. Ubos yung dugo mo. Parang kay Chris, nakita nyo ba sa kay Chris Aquino? Yung ganon. At least na-studyhan nga yung dugo nila. Yung I'm happy naman kahit papano okay naman siya compare before. As in, madami pa tayong pag-usapan na ma-share natin sa inyo. Pero, yeah, I hope kayo, lahat ng mga nanonood, na may mga sakit siya, huwag po kayong mawala ng pag-asa. Kasi, andyan naman yung Panginoon. Na, pag time mo na talaga, wala ka namang magagawa. So, acceptance. But, you have also to trust and faith in God na nothing is impossible to Him. Diba? Thank you for watching.